Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Baby, me and you. Ang pangalawang tuli nyo. Sa life. Buhay at pangalawang brotherhood nyo. Or kung wala kayong brotherhood, welcome kayo dito. Kung meron man, hindi pangalawan nyo kami. Ganyan naman kayo. Pag bailaan lang kayo sa amin. Kung gusto nyo na mga boy Shopee na may combat sports ka, magpunta ka sa Black Prism. Kaya na, katapos na namin kumain eh. So ito na yun. Ang sarap ng ramen, mapapanood nyo sa Sunday vlog namin. So isa daw general ng Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Ingatan nyo yung pera nyo. Yes, Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy mabango, nasa under self-improvement ka, pare. Available sa Shopee and TikTok shop. Yung mga pabango natin. Shopee sa yung Black Prism. TikTok shop sa akin. Yan. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Yan. Papunta na pre, nakita ko, nalilito na ako. Dinadaan eh. Papunta na eh. Tangina eh. 8 assets sa lahat ng social media accounts na nag-jive sa utak ng mga champion. Nakita ba naman si Champ Pete Laurente? Christian Pete. Talagang The Golden Boy. yung frequency, ganun eh. Walang problema eh. So, yun kasi by the time na nire-record namin to, uploaded na yung interview namin, podcast namin with Golden Boy, Pete Laurente. So, masaya. Panoorin nyo, maraming laman doon, pare. Sa mga gustong mag-sports, nagdadalawang isip pa mag-sports. Yun. Tsaka teka lang Tingnan mo to, nagra-rhyme eh. 8 asset. Tapos may nag-comment na, sana balang araw si 8 Division. Yay! Pag 8 asset, 8 division champion. Pag kayo, sparring sa 8 assets, saka si Sir Manny, So, kulitin yung si Sir Manny na mag-sparring kami. Sige. Masaya yun, pre. Alam mo yun, exciting. Kasi alam mong ikamamatay mo yun. Di ba? Exciting para ang gumagano ng kutsilyo sa daliri mo. Yung ganun. Hindi naman siya siguro tetepoki ni Pacquiao, Hindi but... talaga, mabait yun eh. Pero, kinukumbinsi mo. Kasi pre, naalala ko, nung pumunta Mabait rito yun eh. pumunta rito si Speed. Si Speed, si iShow Speed. Nag-sparring sila nun, pre. Nabadihan yun si iShow Speed. Kasi na-please pa nga lang yun, pre. Higa siya eh. Tapos mamasil-masil pa yun. Mas mamasil-masil sa atin yun. Ginanon siya sa tagiliran. Tangina, higa siya eh. Angas din ang trip ni Speed, no? Actually, pre, real talk, ang ganda nung influence ni iShow Speed. Kasi nakita ko bawat bansa na pinupuntahan niya, ini-sportsan niya, lalo pa nung pumunta siya ng Muay Thai. Ng Thailand. Nag-Muay Thai din siya. May form eh, no? May galaw siya eh. May galaw na, pre. So, alam mo, naging question ko sa kanya. Kasi uso naman sa kanila tong mga prominenteng influencer eh. Ba't di sila nag-connect ni Tate kaya? Meron ba? Wala akong nakitang instance. Wala akong nakitang possibility na mag-connect sila. Hindi. Malabo. Kasi... Sira yung brand ni Speed. Kasi... Na makulit lang, no? hindi. Totoo. Kasi nga, sa UK nga, pinagbabawal ng manood ng mga bata kay Andrew Tate. So, si iShow Speed, branded siya as family friendly. Kaya hindi... Pag once madikit siya, konting dikit lang. Kunyari, nag-high lang silang dalawa. Siguro, nagkasalubungan lang. Ayoko na dyan mag-support. Gaganunin na siya. Ano ba dito family friendly na vlogger na masasabi mo? Parang sa Pilipinas. Sila kong. Tapos, idikit natin kay... Sino ba? Ong Fam. Ong Fam. Ayun, Ong Fam. Mas family friendly sagad yun, pre. Totally lang sila eh. Kain-kain, gano'n. Wala sila masyadong kulitan, di ba? Ong Fam. Tapos idikit mo Sunday Support. Mga hindi nagbumura yun. Pero mapunta ka na! Pero alam mo ako, ang ilulusot ko para sa branding ng anti-support. Kasi hindi naman yung kabargasan ng natin, hindi naman yung pagiging maanghang ang primary sa atin eh. Hindi. Ang primary sa atin, masculinity. Yeah. So part ng masculinity yun na pwede naman kaming mag-adjust sa mga katulad nila Jiyong, sa mga katulad nila Kong TV, di ba? Actually. Hindi naman ibig sabihin nun, lahat ng kaharap namin, suntukan tayo. Hindi naman eh.
Mamamatay kami sa totoong buhay kung ganun kami. Actually, kahit naman kay Tate, ganun ang posisyon niya. Hindi naman siya kupal, pre. Pero alam mo na, ang lakas mang cancel ng mga tao. Speaking of family friendly nga lang, hindi ba tayo family friendly? I-encourage ka natin gumawa ng family ng maayos yung mga... Ayaw nga natin nag-iiwalay yung Ayaw mga natin yan, eh. nag-iiwalay. Diba? Yeah. Kapag basta makapagpakasal ka o magkaanak ka dahil sa kasuputan mo, hindi namin sabihin na, hindi, tigil ba yan? Hindi na. Kasal ka na, may anak ka na. Bilang masculine, panindigan mo. Diba? Akala siguro nila dahil sa image natin na ganito, nagkukwento tayo sa lifestyle natin dati na babayero tayo, maraming experience. Akala nila hiling natin lahat ng mga lalaki, mga babae na. Akala natin hiling natin lahat ng lalaki, magloko na, magsira na ng pamilya. Hindi naman eh. Tuloy mo, yun yung tingin nila sa atin, masculine nga tayo, di ba? Pinopromote natin. Tapos, ang tingin nila sa atin sa ganun, nagbubuhos nga tayo ng vulnerability. Yeah, Di ba? yeah. Vulnerability yung binibigay natin. Sagad masculine talaga. Hindi kami nag-hold back na ibigay yung vulnerability kasi may mga lesson dun eh. Madami. Na pwedeng iwasan ng mga nanonood sa atin. Hindi mo na kailangan pang maranasan. So, pwede mo nang ma-skip yun. Nandun ka na kagad sa sarap. Di ba? So, ayun. May gusto ko itanong sa inyo. Mhm. Ito sobrang random na ito, no? Speaking of chicks, di ba? Kung magkakaroon ka ng senaryo, halimbawa, tol na papipiliin ka, yung isang chick, bata, maganda, sexy. Hindi naman minor yan, ha? Hindi, young adult, syempre. Kasi mga yan eh. Maganda, sexy. Ang model talaga, parang artistahin, no? Pero bata, no? Young adult. Pero sugarol. Okay. Sugarol siya, mabisyo. Ganyan. Pero maganda siya. Magandang sugarol, okay. Oh, maganda siya, okay siya. Or 39 years old na babae. Pero mapera. Walang bisyo. 39 years old. Oo, mapera siya. Okay siya. Mhm. Pero mabisyo. Alin ang pipiliin ninyo sa dalawa? Teka, nagulat ako. Yung bata, anong alit yung bata? Bata is chicks talaga. Chicks talaga. Pero sugarol. Sugarol. Yung isa is 39 years old. Yung 39 years old, ano ba? Mabisyo pa? In 39 years old, walang bisyo, Walang pero bisyo, mayaman. Mayaman. Pero matanda na, 39. Alam mo dati, nung wala pa akong balak i-embrace yung masculinity. Tinarget ko yun, Alin doon, yung 39? Matanda. Actually, hindi ko nga nilagyan ng age. Siguro mga 40s. Tinarget ko yun. Sabi ko, kahit 40s. Kahit hindi na masyadong maganda. Basta masasandal ako pagdating sa pera. Ko yun, nag-cross sa utak ko yun. Pero, iniisip ko rin kasi, darating yung panahon, makakatapat ako ng tao na same yung naging direksyon sa buhay ko. Same din yung mga ine-enjoy sa buhay. Tapos sa magiging pinagkaiba namin, siya pinagsikapan niya yun. Ako hindi, sinandal ko sa sugar mommy. Sabi ko, tangina, nung may mukha ba akong maharap pag ganun yung ginawa ko? Problema ba yun? Pwede. Magiging problema siya kung kung yung lalaki blank slate. Blank slate siya. Hindi katulad natin na may alam na tayo. Kung ngayon niya gagawin yun, malalaro mo ng tama yun. Di ba? Pero kung blank slate lang, hindi maganda. Kasi parang ang mangyayari sa kanya, para lang siyang spoiled brat. Oo. No? Kung halimbawa mabuntis at maanakan mo yung babae, kahit menopause na yun, 40s, anong i-impluwensya mo sa anak mo, di ba? Kaya, so yun nga, kaya umalis ako dun sa ganun. Kasi dahil sa mundo nga natin ng mga lalaki, angasan palagi, parang kumparahan ba palagi. At hindi lang din naman sa kumparahan, hindi naman dun natatapos talaga. Halimbawa sa values ko na lang, parang feeling ko kasi hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Yung matanda.
Oo. Actually, pwede namang hindi naman dahil sa matanda siya. Ang pinakaayaw ko lang siguro doon ay nakadepende ako sa pera niya. So, ang solusyon pala doon, eventually, dapat mahalin ko talaga yung matanda. Ganito siya sa ideology. Dahil sa ideology. Oh, so matanda. 39 pa lang naman yun. Sa babae kasi matanda na yun eh. Oo. Sa lalaki okay lang. Oo nga, no? Oo nga to, 39 pa lang, no? Edad ng utol ko yun, ha? Oo nga, no? Ba't ang tanda Kaya na? kakiputol mo. Bakit ang tanda na nasa isip ko? Hindi kasi nga dati nga, dahil siguro around 26 ako nung naisip ko. 26, 27, naisip ko yun. Tapos 40s, kaya natatandaan siguro. So ngayon hindi ka pa natatandaan sa 39 na babae. Bigla nga ako nagising na sinabi mo, tatanda, 39 lang noon. Oo nga, no? Bumalik In ako. girls' age kasi. Tinan mo, ang galing ko. Talagang binalik ko yung sarili ko sa utak ko dati. Natandaan ako dun sa... Kasi bata ka noon. Kasi bata ako. Pero nun. ngayon 39-year-old na babae hindi ka natatandaan. Hindi, nagipagkulitan nga ako sa mga kawork ko na early 40s eh. Pinabakbaka mo. Hindi, syempre. So, Ba't tumitingin ka ng ganun sa camera? hindi niya na-incriminate yung sarili niya. Okay. Pero, yun nga. So, ako, may isip ko, kung halimbawa, dahil pinili ko na yung ganun. Kasi nga, dun sa age na yon sa 26, 27, medyo nawawalan na ako ng hope sa financial. Yun yung phase ng buhay ko na humihina na yung tiwala ko sa sarili ko pagdating sa financial goals. Mhm. Kaya sabi ko, eto, legit to lumalabas pala, convinced talaga ako na, pogi ako. Convinced talaga ako na pogi ako. Kasi iniisip ko, pre, Nabuhat yung bangko no? Sige, listener connection to Sige, go. kasi iniisip ko, Ayun kami ni reason niya. ipupuhunan ko na yung sarili ko. Pupuhunan ko na itong itsura ko, yung katawan ko. Doon sa sugar mommy para ma-hit yung financial goals ko, di ba? So, halimbawa, nag-succeed, nakuha ko na. Dapat tuloy yung self-improvement talaga. Dapat tuloy. Until eventually, maging capable ka na umalis doon. Di ba? Pero baka halata yun eh. Di ba? Kung may plano kang umalis pala, makahalata yun sa relasyon nyo, no? So ang plano mo, kunin lang yung pera ng matanda. Hindi naman sa kunin, gamitin yung pera ng matanda. Parang ganun din yun eh. Pero di ba matindi yung iba dyan? Nakipagrelasyon sa may ethics din. Pero makla. Oo, pinakasalan. Pero wala siyang pinakasalan pa nga eh. Sabihin, wala siyang planong gawing stepping stone yung pera nung bading, no? Baka gusto niya na talaga, babading din yan talaga. Bading na talaga siya, no? Kasi, no? Bading din naman yung kapwa, ang lalaki papatol sa bading na yun. Bading naman talaga. Ilang beses nila pinagtatalunan yun. Di pa bading yun, straight yun. Straight sa paningin mo. Bading sa paningin namin. Bading yun? Sinong straight nga eh? Yan point nila kasi ang feminine daw yung bading. Tapos yung lalaking pumatol na straight pa raw yun. Pero sa mata nyo, bala kayo paglaban nyo, pero sa mata na, bakla na yan. Pwede yun kung ganito. Kung sa relationship ng dalawang bading, isa feminine, yung isa masculine. Kung tatawagin din ng masculine yun sa relationship ng dalawang bading, okay, nagme-make sense. Pero Yeah. yung bading straight, hindi na straight ang tawag doon. Kung siya yung masculine ang tawag doon sa isang feminine na bading. Pero, Hindi siya straight. Mali. sa'yo, bading na rin siya. Bading pa rin siya. Di ba? Pero yun nga, masculine sa relationship nila, yeah, I agree. Pero yung term na straight, no. Pero yun nga, ano nga pipiliin mo doon? Ikaw doon sa dalawa. Sa dalawa. So, ngayon, batang chicks na nagsusugal, Sugarol. Na mabisyo. yun yung pipiliin ko. Magsusugal na lang din ako. Bars. Basta, Bakit yun ang pinili mo? mag-enjoy naman ako sa kama di ba? Magkasama kami. Makakalimutan namin yung problema kasi may pala. Hindi, kung saglit lang siya. Teka lang, may madyong pa ako. Dyan na, yan na ang boundary ko. Kaya ka kita gusto na maganda ka, tas puro kasugal? Sugarol nga eh. Puta, ayoko na! Hindi na, doon na lang ulit ako sa sugar mommy na lang ulit. Tapos habang tinitira mo, nag-scatter. Puta, ina. Walang silbi. Anong silbi nung ganda niya sa akin? Kung Teka ganun. lang, bebe. Tumatama na ako, bebe. Scatter na, bebe. Wala. Tatapusin ko lang yung mga fantasy. Kung ganyan siya, tatapusin ko lang yung mga fantasy ko sa kanya. Tapos lipat na ako dun sa sugar mommy. So, doon ang bagsak mo sa matanda.
Oo, lumalabas sa option na yan. Yung sa matanda na lang. Kasi may mga magaganda pa rin naman na matatanda. Hot mommy. Di ba? Mag-enjoy pa rin ako doon. May time nga. Uy. May time nga na parang mas nahatan nga ako sa kanila eh. Uy. Sa mga hot mommies, pre. Ako gusto kong forma. Ikaw, anong gusto mong forma ng hot mommies na 40s? Siyempre, pag hot mommy, hindi mo naman siya matatawag na hot mommy kung naka-duster eh. Di ba? Hot mommy siya kasi hot yung itsura niya. Yung forma nila na ano tol, walang manggas. Sino ba? O sige, Yan. mag-drop name ba tayo? Mag-describe ako ng kunyari hot mommy. Sige, basta maganda lang sasabihin natin. Oo, yun na. Maganda nga Sige, lang. sige. Nag-iingat lang kami. Ako na mauna, ako na mauna. Masuntay kami, pre. Ako na mauna. Okay. Pero nasabihin namin to kasi... Walang defense. Okay na yan. Nag-guarded ka ba eh. Okay lang Hindi yan. kasi baka mapanood niya to. Eh di para Hindi, admire nga eh. We admire To, eh. yan. No, tama. let's go. Out of admiration to. Saan ka init na init? Isa lang ba? Isa lang mababanggit. Sige, may babanggitin din ako pagka may binanggit ka. Ay, kasi hindi ako sure kung... Itong isa sure ako na single pa. Yung isa hindi ako sure kung single pa eh. Sino? Pero sige, Alice Dixon. Alice. Oo, valid yun. Ilan taon na ba yun ngayon? Hindi ako sure. Sa 50s na siguro yun, pre. Alex Nixon. Yun, ano na yun? Puti kong 50s. Dito ka, 39 pala din. Pero ang ganda niya pa rin eh. Diba? Pero Bakit init ka kay Alice Dixon? okay siya sa akin physically eh. Pasok siya sa ano ko eh. Yun yung sinasabi lang natin dito yung standard ng hot mommy. Kung ano yung para sa kanya yung hot mommy. Oh. Siya binibining Pilipinas pala siya ng 1986. Oo, Binibining maganda yan, Pilipinas pre. pala siya. Iba level niya So, nung... 50s na nga talaga siya malamang, no? Beauty Crown pala siya ng 1986, no? Ito yung pinanganak siya ng 1969. So, ilang taon yun? 10 years. Oh, ay, kagi, pa 60 na siya. Pa 60 na siya. Pero maganda pa rin. Maganda pa rin, pre. Tandaan niya na, ano? So, ako, ang magiging problema nga lang dyan. Sabihin natin gusto ko siya. Gusto ko si Ma'am Alice. Ang tanong kaya, siya kaya, pag magkarelasyon na kami, paano kaya yun, no? Pa 60s na siya, tapos ako 30s pa lang. Magja-jive kaya kami? 56. O 56 siya. Magja-jive kaya Tingin kami? ko. Mga bagits-bagits naman siya, pre. Bababa siya sa level ko, gano'n. Hindi, tingin ko yung 50s at saka 30s, yung mindset niyan pareho na eh. Wala na, stuck na. Parang ano na. Ano yun eh, nag-stop na yun eh. Yung pagka 50s niya na mindset, galing 30s yun. Oh, yun na yun. Na-stuck na yun. Kumbaga yung nabuo niyang identity ng 30s niya, yun na yun, hanggang mag-60s yan. Pwede. Pwede pa. Ang malayo yung 50s tapos 20s, yun talaga, magkaiba talaga yun. Kasi pausbong pa lang yung 20, wala pang natututunan yun. So pwede, kaya, magja-jive kayo nun. Okay. Ako, hot mama na standards ko. Ito lang naman again kasi mamaya masuntay tayo dyan eh. Si Solen Yusap. Bakit? Ilan taon na ba yun? 40. Sakto, 39 Search ko sabi mo, di ba? O, kung ganong itsura, 40, panalo. O, di ba, chicks yun? Parang hindi mo kang 30s yun, di ba? Parang bilis naman umidod na itong mga artista na to. Parang nung bata lang ako eh. Pamatanda tayo, pre. Ano ko ba? Pakiramdam ko kasi nung bata ako parang, di ba? Tangina tos ngayon parang mga 40 na sila. Ang bilis. Ayun, 40 years old yun. Oh, tangina, mami talaga. Pwede pala kasali. Kung pwede pala yun, meron pa akong isa. Sino? Na Solen pinili niya, di ba? Solen Yusuf. Morena yun. Yun ang Morena fine shit talaga. Kasi- Sorry, but totoo. 40. Oh, 40. Kasi ako, kahit meron tayong episode na sinabi ko na sa Morena talaga ako, mistisa, talaga. Mistisa ka, di ba? Ay, mistisa pala pinili ko! Oo, kaya Alex Tayong dalawa. Dixon nga, di ba? Mistisa si Alex Dixon. Pero yun na nga, mag-ano ako, dahil nag-Solen ka, mistisa, gusto ko, sa Idaro na ganyan, Ann Curtis ako. Ang ganda nun ni Ann Curtis Legit ba? No. So yun yung ganung mga... Pag nakita ko si Ann Curtis talagang sa imagination ko, gusto ko siyang mahalin ng talagang parang gawin ko siyang prinsesa. Bakit? Ganun. Bakit? Naka-comment. Pero hindi, maganda talaga si Ann. Tanggalin lang natin yung mga issue na yan. Napasama pa tuloy. Relation na yan.
Yun sa kanila nga, yung mga... Kay Suntay nga. Kay Suntay. Kay Suntay. Beauty-wise, maganda talaga si Ann. Maganda talaga, oo. Especially nung younger days. Kaya ako, yun nga kung answering your question mas madali talaga ako. Kunyari, ito edad ko na. 30, ano na ba? 35? Babawas pa. 35 nga! Ano, ilan na ba ako? Oh, buta na. Oh, hindi. Magto-36 na rin ako this year. So, doon ako sa 39 na maraming pera, pre. Bakit? Again, madali na. Smooth na yun. Wala na akong poproblemahin dun. Basta yun lang naman, di ba? Yun ang downside niya. Tapos, Kailangan mo siya pakasalan. wala na akong problema dun. Wala na akong yung gagawin ko pa dun sa bata na didisiplinahin ko pa siya. Sure ba ako na ako ang madamay sa kanya? O siya ang madamay sa akin? Pero model yun. Hindi na. Hindi. Diba yung catch, yung matandang babae, pre? Ha? Mayaman lang. Mayaman lang, oh. Kung dadagdagan mo, ayoko na po. Naka-freeze yung pera niya. Alin? Naka-freeze? Oo. Oo. Makukuha mo to pag namatay na siya. Oo, pre. Doon mo ma-enjoy. Huwag mo nang dagdagan, mamaya pangit. Pag pangit, ayoko na. Wala nang benefit dun. Kasi, unang-una, kung attractive naman tong matanda na to, dun pa lang panalo na ako . Attractive, madali ng kausap. Pangit. Hindi na. Kasi ang maganda nga yung young eh. So itong matandang to, pangit. Pangit na mayaman. Mayaman. Pero mabait siya. Wife material. Hindi pero na, mukhang pre. bisugo talaga. Hindi na, pre. Kasi nga, nandun ako sa attractiveness tumitingin . Additional na lang yung bonus na lang yung mayaman siya. So, ayoko na. Wala. Tanginang. Hindi, pwede mo naman siya pagandahin. Nagsabi nga tayo ng mga ideal hot mama natin, pupunta pala tayo sa Kasi lugi naman yung young kung maganda rin yung old. Parang lugi. Hindi, lugi siya sa age. Lugi siya sa age. Oo, pero Hindi na siya fertile din. hindi mo na siya mabubuntis. Okay lang sa inyo. Wala Okay na. Okay magkakaroon ng legacy niyan. Kasi matanda na yung babae. Kung maganda siya, 39 na maganda, kunyari nga, mga ganun level nga nakatulad ng mga sinabi natin. Tangina, sobrang enjoy ang mangyayari sa buhay namin yan. Tapos may pera pa. Tangina. Kung saan na kami pupunta niyan. Hindi tayo magkaanak, edi enjoy na natin ang buhay. Hindi pa tayo sugarol. Bawal mo kunin yung pera, naka-freeze eh. Kailangan pag namatay Pwede siya. sa akin. Pera mo. At least, alam mo, may nilook forward naman akong pera, but hindi na kailangan. Hindi ka na natatakot, no? Sige, busin natin to. Pag ubos na ito, sa akin na rin pupunta yan. Di ba? Oo. Ay, nalaglag siya sa hagdan. Kasi, inisip ko yung Hindi, ang evil, tangina. yung sakit ng ulo ng sugarol na maganda. Unang-una, mag-a-add yung maganda siya. Dahil maganda siya, pretty privilege. Yeah. So, matigas na yung ulo niyan, plus dagdagan mo pa ng mga bisyo, sugal. Kung maganda lang siya, pretty privilege niya, kaya kong bandisiplina yun. Diba, maganda lang yan. Kaya kong basagin yung ego niya para mapasunod sa akin. Dagdag mo pa yung bisyo. Puta, mabaho na yung hininga niya, kakayosi. Kakainom. Dagdag mo pa yung... Baho din, pepem. Baho pempem na rin kasi kung ano yung ginaano, di ba? Baho pilat. Tapos dagdag mo pa yung sugal. Tangina, nakaka-turn off na. Hindi. Ako siguro yung bata pipiliin ko. Sige, go. Kasi tiwala naman ako sa kakayahan ko na makikinig siya eh. Okay. Tiwala ako. From the time na nagustuhan niya ako, I think makikinig naman siya sa akin. Kasi yun, pwede ko pa maanakan eh. Ito kasing matanda, di ko na mabubuntis. Kahit sabihin pa natin kasing ganda niya si Solan Yusuf, yung mga artistang binanggit niya. Hindi ko na siya mabubuntis. Tapos medyo irritable na yan, pa-menopause na kasi. Alam mo, Isip ko yun, maging problema yun. Alam mo, actually meron akong totoong experience sa Matanda? batang babae na sugarol eh. Legit? Meron. Ano sugal niya, par? Sa kasino talaga. Ang kabubuhan ko nga nun, bawal kasi yun. So nagsusugal siya sa kasinong pinagtatrabahuhan ko. Pero dahil Bawal ba yun? Conflict of interest yun eh. Bawal ba yun? Oo, Bawal yun. conflict of interest yun. So pag may may tropa Kasi ako na Santis dealer. Ching. Ganyan. Kasi sa teaching. So, bawal na siya in the first place. Tapos, ang ginawa ko pa nun, dahil nasa kanya yung pera ko that time, naging too emotional ako. Sumugod ako sa casino, naka-uniform ako. Ibang branch lang yun, pero same company kami.
Sumugod ako, naka-uniform pa, nakita ko siya doon. Ang ginagawa niya? Eh di nagsusugal nga. Eh di dampot agad kami. Okay, dala sa opisina ng security. Sinasante ka? Ganito kasi ang sistema pagdating dyan. Customer is always right kasi. So, anong nangyari? Inimbestigahan kami doon. Nalaman na totoong may relationship kami. Pero ang last call, nung nandun kami, ano ma'am, anong gusto mong gawin natin dito? Siya yung tinanong. So, nasa kanya ang power that time. Pero dahil kami talaga nun, living ko nga, umiyak siya, hindi na po. Ano. Pinauwi kami ng matiwasay. Pero kung halimbawa sobrang gago ng babae, pwede niya nasirain yung buhay ko doon. So, ganun, tanggal trabaho at ganun. Talagang nasa sa kanila na yon. Ba't mo siya sinugod pala? Nagsusugal lang naman siya. Naging emo nga ako. Talagang lumiit ang utak ko noon. Kasi nasa kanya yung pera ko eh. Takot ka ba kay sugal niya? Oo, dahil kilala ko na siya. So, alam mo, sa experience kong yun, sa totoo lang, napapasunod ko naman talaga siya, pre. Kaya tumagal pa rin kami kahit pa paano. Talagang nilalagay ko sa akin yung accountability na, ako rin kasi, ba't ko pinapahawak sa kanya yung pera ko? Sugarol siya eh. Oo, diba? Yun, kaya nakikita ko rin na mali sa akin yun eh. Kaya kung halimbawa lang, ano tawag sa ganito? Nag-hypothetical lang tayo. Kung ito na yung utak ko, tapos siya yung babae ko nung time na yun, hindi na kami maano nun. Kasi napapasunod ko. Ang tigas talaga ng ulo nun ah. Ang tigas ng ulo nun. Pero ang nakita kong malinaw dun, pag bata talaga, mapapasunod mo pa. Kaya nga. Bata-bata pa siya nun eh. Siguro 23 siya that time, nakalimutan ko na. Compare mo sa 30, sa 40? Oo, so yun nga, yung mga tinan mo pareho. Kaya Diyos ang may kagagawa na mapunta ako sa anti-support. Kasi nung minor ako, naka-girlfriend na ako ng 15 years old. Sabang tumatanda, naka-20s na rin ako na experience. May 30s na rin akong experience sa babae. Ano talaga eh, Diyos talaga may kagagawa na to na nilagay ako dito eh. Magbigay ng experience sa kanila. So yun nga, yung experience ko na patotohanan talaga, 20s mapapasunod mo, 30s ang hirap So, talaga. mas gusto mo na sa young women? Kaya doon talaga tayo babagsak eh. Sabi mo, 40s ka. Hindi, pinaganda ko lang yung Pwede palang kwentuhan. baguhin eh. Sabi niyo, di ba? Pwedeng baguhin, mababago niyo. Hindi mababago ko din yung matanda na unfreeze niya yung pera niya. Hangin pwede niyo palang baguhin yung kanila eh. Hindi ganun na. Hindi talos mag-i-enjoy talaga kami. Tapos meron pa akong mukhang Alice Dixon. hindi, Solen Yusuf na nakasakasaman sa ibang bansa. Ay, gago na kapag Japan kami, Russia. Marami yaman na pa-unfreeze ko. Di, mamamanipulate ko siya ni unfreeze mo yun. Magtiwala ka na sa akin. Sus, sino pa bang pipiliin ko mga ganyang shit? Di ba? Josh on point, hustle hard. No. Parang gusto ko, may sasabihin ka pa? Hindi, yun nga, unfreeze ko siya, papa-unfreeze ko sa kanya yun. Tapos, okay, sa inyo pala, mababago yun. Di baguhin ko din sa akin. Tang ina, pera talaga siya. Hindi, pero kasi ako based on experience nga, nakapasunod ko yung mababago mo talaga ang bata. Ang bata, mababago mo yan. Pero yung matanda, hindi. Naniniwala ka hindi. Wala pa akong experience na ganun, so... Ako din eh. Hindi ako kaya since hindi naman, magkalapit naman yung age namin. Di ba? 35 nga ako, 34 nga ako, tapos 39 siya. Anyway, hindi magkakalayo talagang and knowing na since pareho kami ng edad, pwedeng alam mo yung ma-adjust niya yung gusto ko, pwede siyang sumali doon kasi halos pareho lang din kami ng age. Maiintindihan niya yung mga gusto ko eh. Tapos lalo pa babae, gusto travel. Hindi, why not gamitin natin yung pera mo sa travel tayo? Talaga masasakyan ko siya. Yung tigas ng ulo niya, wala siyang ipag-a-applyan ng matigas na ulo niya kasi malalaro ko naman siya. Kumbaga, kung ano yung trip niya, trip ko din. So, ano pang reason para magtigasan ka ng ulo niya? Hindi mo namang magagamit kasi nga, makikisama ako sa kanya eh. Di ba? So, tapos ang usap. Meron akong sulin na mayaman na mabibengga ko sa taas ng Eiffel Tower, di ba? Bibenggain ko talaga yun. Sa taas ng Eiffel Tower. Bibenggain ko talaga yun sa taas ng Eiffel Tower. Ito, hindi mo naramdaman to, di ba? Pero, halimbawa, pahihirapan ko yung conversation natin. Pag nandun ka sa ganung setup ng relationship, tingin mo makapag-anti-support ka pa? Alin? Mapaninindigan. Gandang question yun, Mapaninindigan pa natin yung
morals ng anti-support kung nandun ka sa ganong klase ng So, no, relationship. bakit naman hindi? Hindi siya magagalit, hindi siya magre-retaliate sa mga anuhan natin. Ito na nga problema niya, pre. Sino pa bang papatol sa kanya? Ako na nga itong pumatol sa kanya ng matanda na siya, wala na nga magkakaanak. Di ba? Sa ganda niya, bakit single pa rin siya? Oh! Andito na nga ako eh. Di ba? Di kung ayaw mo, di pabor pa sa akin. Di doon ako sa mga tropa kung may magandang sugarol. O di pa, lipat ako doon. Ayaw mo diba? Di ba? 5 times. Di ba? 4 times. Next year, 40 ka na. Next year, 41 ulit. Dito na nga ako eh. 39 ka na. Pumatol na nga ako sa'yo eh. Nasa ano talaga siya, no? Nasa patalo talaga yung side niya. Kaya Wala sa matanda. dapat wala ka ng choice kung hindi makipag-cooperate na ng solid. Siya na magiging talo sa setup na yun eh. Kaya nga. Pag bumitaw ka. Tsaka sa dami mong, paparealize ko sa kanya, sa dami mong pera eh, naapektuhan ka pa rin. Huwag mo na kami pansinin dito para to sa mga hindi, wala pa dyan sa kalagayan mo. Di ba? Ito kasi yan eh. Oh, go. Pwede rin kasing maging bala mo yung matandang babae. It depends on how much they have. Kung halimbawa yung dala-dala nila is kaya mo mag-double R pare, may Rolls Royce ka. Alam mo yun, pwede ka pa rin sumibak ng young adult eh. Tatawirin mo pa rin talaga eh. Doon pa rin talaga eh. Dalawang ilog pa rin talaga dapat eh. Kumbaga yan yung nakikita ko lang na magiging life ko if ever pumatol ako sa 40-year-old na mayaman. Pabili ako ng double R. Rolls Royce ako ngayon. Di ba? Best of both worlds ka. Di ba? Tapos may pera ako ngayon, no? Bubulungan ko lang yung young adult na babae. Alam mo, mangyayari pag dinate kita, ha? Pupunta tayo doon, bibili tayo ng mamahaling pagkain doon, 10,000 isang plato. Iikot kita sa magagandang lugar na yan. Lahat ng dessert na mamahali na yan, tigbe 20 mil, bibiling ko sa mukha mo. Ha? Susunod ka lang sa sasabihin ko. Kasi katulad niyan, magagawa mo yun eh. Lalo na pagka na-establish mo doon sa relationship sa matanda na gabi ka lagi lumalabas. Since matanda na yun, matutulog ng maaga yun. Di ba? 40. Sabihin ko, babe, tulog ka na? O sige, lakad muna kami nila Ching, may meeting kami dun sa BGC. O, Bugatti, nakababa ako ng Bugatti. O, Ching, ano yung mga bata natin dyan? O, hindi, best of both worlds. Dun sa matigas ang ulo, ilang taon mo pang bibilugin yun para maging maayos. Okay na, natutulog dun, Nasaan na si Mrs.? Ayun, tulog. May uminom lang ng pampatulog. Lola Remedios. Basta yung may iniinom, yung pills, siyasabay sa tulog. Antidepressant. Melanin. Melatonin. Tulog. Madali pre kasi wala nang energy yun eh. Inang yan. Tulog na lang yun. All rational, no? All rational, walang emotion. Pero alam mo pre, totoong kwento yung lalaki pamilyado na 50s na yung lalaki. Okay. Pero pamilyado na siya, hindi niya pa rin na-hit yung financial goals niya. Pinush niya pa rin yung financial goals niya. Okay yung relationship niya sa mga anak, pero hiniwalayan niya na yung asawa. Lalaki to so hiniwalayan niya na yung babae. 50s na lalaki. Okay. Nakipagrelasyon pa rin sa mayaman na. Kasi Bakla. Hindi, babae. Okay. Para lang sa financial goals. So, Ano na-achieve nangyari? yung financial goals. Bumalik, nag-display na nakasasakyan na ganoon. Ano nangyari? So, ganoon ang buhay niya ngayon. Hiwalay na sila ng babae. Paminsan-minsan na lang sinusustentuhan at binibisita yung mga anak. Pero ang kasama niya na yung matandang mayaman na. Ganon ang katanda yun, pre. Hindi ko alam yung edad ng babae, pero sure ako na 50s yung lalaki. Matanda na rin babae. Matanda, 50s din, mga ganon, Siguro, 50s. oo. Wala namang papayag. Kasi given na yung lalaki ay walang pera, may babatol bang younger doon? Walang pera yung lalaki. At siya nga may goal, financial goals nga ang niya eh. Ang drive niya eh, di ba? Wala, tingin ko matanda talaga yung babae. Siguro Senior na. 60s yung babae. Siguro. Yun ang mukhang opportunistic, Tinuloy niya talaga, pare. Ang weird din naman kasi ng mga 60s na babae na Para sa akin, nawiwirdo na kasi Pero nun. actually, ang mga 60s na babae,
hanggang hawak-hawak na lang yan eh. Di ba? Ay, doon ako. Ba't sabi mo yun? Ba't sabi mo? Hindi nga rin ako Ba't sabi sure mo eh. na-confirm? Pero by biology, hanggang hawak-hawak na lang yan. Pwede pang display ka na lang din sa mga Oo. amiga. Ano ba pwede yun? JOP tirahin? Ang 60s? Ay, wait. 60s? Oo. Hindi, pre. Ano natin si Hindi JOP? pa, hindi pa naman grayish yun, pre. Hindi pa ano yun eh. So, ano? Pwede pa ba? yun. Hindi, meron na pala akong kwento. Through strong The fuck, motivation. 60s? Pre, through Pero strong. hindi mo na magugustuhan yun. The fuck? Pero through strong motivation, may alam pala ang kwento na 80s. Ang anong 80s? Sila parehas. Pero nangyari pa rin. 80 No? sila pareho? 80? Pareho, babae, lalaki? Actually, yung babae, yung 80, yung lalaki, late 70s. Wala pang 80. Kinigasan pa yun? Nangyari pa, pre? Totoo? Ang hirap bitawan. Pero malamang naman di nanonood yun. Bahala ka na, Lord, para sa mga ano to. Sino ba yun? Para sa ASP fam to. Basta ganito kasi yung yung storya nun. Ngayong matanda lang sila nagkatuluyan. Ngayong matanda na lang sila nagkatuluyan. Hindi ko alam kung anong motivation nila kung ba sila nagkatuluyan. Pero nagkatuluyan sila. Sumampa sila ng simbahan. Kinasal sila. O syempre, anong gagawin nila pagkatapos ng ikasal? Ginawa nila. Nangyari pa rin, no? Nangyari pa rin, no? Kami, hindi rin kami makapaniwala. Pero, nangyari. Oo daw. Pero alam ko nagsisinungaling siya. Sinungaling yan siya. Oo. Buti tinitigasan pa ang 70 na lalaki, no? Wala ka siya, ibig sabihin. Baka active, pre. Physically active. Sabihin 10 year ang pagitan nila. Hindi, malapit lang ang ano nila. Walang 5 years ang gap nila. Hindi, ako nakita ko dun. Parang bago kasi, alam mo yung since bagong experience siya, baka napilit pa yung hormones. Baka namasa pa rin at tinigasan pa rin, ganun. Kasi sabi naman nila, pwede pa naman, pero sobrang yung mood. Ang hirap ng i-pull yung mood. Di ba? Pwede pa, pero sobrang hirap ng i-trigger ng mood. So, sa case nila, dahil nagkatuluyan lang sila, yun lang sila nagkatuluyan, wala silang In the moment na lang din. siguro mga 5 years pa lang sila magkakilala. I think sa babae, pwede pa yata yun eh. Pero, tangina nakakadiri na yun. Sa lalaki kasi hindi naman nawawala ng last yan hanggang sa tumanda yan. Diba? Kaya nga may mga nababalitang matatandang lalaki na may mga ginagawang kalokohan. Kasi nga, hindi na nawawala yan eh hanggang sa tumanda na. Sa babae pwede pa pero kadiri talaga yun. Tangina, ba't ba tayo napunta dun? Kasi ano natin yung ano eh. Kung Titira ka ng age. 60, parang tangina. Ito kwento ng Tama. sa community na tirahan ko dati. Kapitbahay ko dun sa community na yon. Matanda, tinanong ng apo. Tinanong siguro mga pa-70s na sila. So, nagbibiruan yung mga apo. Hanggang nandyan lang sa paligid si Lola. Hanggang tinanong si Lola, "O ikaw, Lola, nag-ano pa ba kayo ni Lolo?" Tangina. Oo, pre, naging transparent yung Lola. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ko nagusto. Sabi yung Lola. Pero dahil mahal ko siya, binibigay ko pa rin. Yun, so, talagang binibigay niya na lang. Hindi natin alam kung namamasa pa siya. Pero siguro in the process, oo. In the process, Dito lang yan sa anti-support pinag-uusapan. Pwede mo naman, pero dinay lang. Oo. Ganun talaga dapat yung unselfish love, no? Pagkasal kayo, no? Parang, minsan kahit hindi mo gusto, kailangan mo ibigay kasi unselfish ka. Kasi kailangan ng partner mo. Ito kasi mga putangin ng modern na babae na to, pag nalaman na hindi ko gusto, hindi ko gusto. Harassment na daw. Harassment. Tanga na, tingin mo ba gusto ng asawa mong lalaking palamunin ka araw-araw at bilang ka ng mga hindi niya kailangan? Tsaka tingin mo gustong-gusto ng puso natin yun everyday or na bilhin yung mga bags na hindi naman, alam mo yan, dami mong bags, girl. Ang dami mong mga kung anong anik-anik dyan na binibili sa'yo ng lalaki. Tingin mo, every time na bibilin yun, gustong-gusto ng lalaki yun, hindi rin naman. O Tama tsaka isa pa, speaking of bili rin, sa tingin ba nila willing din tayo, gustong-gusto natin na lumabas-labas pang kumain? Di ba? Minsan nakakatamad. Nakakatamad din. Mas masarap na lang mag-PlayStation doon, manood ng
YouTube, di ba? Kaysa sa sumama pang kumain. Pero hindi, kino-compromise nga natin dahil nga mahal nga natin Real talk. sila eh. Oh. Mag-agree ba kayo guys? Na yung pagkain sa labas madalas is para sa babae lang talaga natin yun. Oo. At hindi naman talaga sa ano natin yun. Totoo yun. Although nag-enjoy din kami, kahit pa paano, sarap ng food, di ba? Pag kasama yung babae. Pero mostly pinaplano natin lang yun just to make them happy. Kahit pa paano. Happy. Yeah, totoo. Kasi kung tayo lang tatanungin, magpe-PlayStation lang tayo. Talaga. Maglalaro lang ako ng Kingdom dyan, bala kayo dyan. Anong gusto kong kainin? Mag-tapsilog lang ako. Ay, Kung nag-enjoy Diyos na ako. ko, pork silog lang, Oo. spam lang, okay na. Okay na. Kaya sila rin naman ang tinatanong natin, saan mo gusto? Kasi doon tayo pupunta. Diba? And we love making them happy. Talaga naman eh. Totoo naman. Masarap silang ilibre, masarap silang ilabas. Eh, kung ginagawa naman yan gusto mo eh. Oo, di ba? Oo, reward. Hindi nila magets eh. Reward. Pag gusto nila, wala ka dapat sasabihin. Pero pag gusto mo, ops, teka lang. Nakapaghugas ka na ba ng plato? Nakapagtapon ka na ba ng baso? Biruin mo. Anol! Ang gago. It's Meron, crazy. meron ng ano dyan eh. Basta, yung babae na nagpa-podcast na sa kanya ko narinig to eh. Ano daw? Gago yan ah. Sabihin mo. Call out mo. Gago ka. Hindi, pero, hindi, wala pa akong ano dito. Maraming ibig sabihin yung sinabi niya eh. Na, totoo naman na nagtatalo. Babae, tsaka lalaki na magkarelasyon. Nagtatalo. Ngayon, mabunga nga daw talaga yung babae. Mabunga nga talaga. Okay. Minsan assertive talaga. Ngayon, ang sinasabi niya, makukulit talaga ang mga babae, pero ikaw bilang lalaki, dahil mahal mo yung babae, tatahimik ka na lang. Oo. Yun. Partially, nag-agree ako doon. Pero may boundaries. Ang problema kasi, hindi marunong sa specifics ng mga babae na to eh. Basta sinabi nila, na magbubunga nga ang babae, ikaw lalaki, tatahimik ka na lang. Wala nang boundary, kahit ano na pwede nilang sabihin. So sa akin, hindi. Merong mga bagay na hindi ako tatahimik, no? Dahil sa pagmamahal ko yun, dahil para sa kabutihan ng relationship at family natin yun. So, yung pagtahimik na lalaki does not mean na open na for disrespect yung ibig sabihin. No? Na kunyari tumahimik, talo na to. O tangina mo, bunga ka na. Hindi ganun. Hindi Dapat pwede yun. Message ngayon sa'yo na, indirect message ngayon na, ayoko na, tama na, tumahimik na ako eh. Dapat nga tumahimik ka na eh. Di ba? Hindi na wise yung, lalo ko pang tatalakan. Kasi ganun eh, parang sign sa kanila na talo na to. Lalalalalala, di ba? Hindi ganun. Oo. Kaya kayo na-uppercut eh. Tapos magtahimik ka na, tumalak pa yung babae nung mag-slip ka ng pag ganon, tapos bitawan mo pag ganon, no? Slip ka sa bunganga niya, maingay. Diba? Tapos isa pa na in relationship sa ganyan. So, pretty privilege nga na so, the more na maganda yung babae, the more na mapagbibigyan mo pa rin yung bunganga niya. Haba ng ikutan natin mapunta dun, no? Pero pag pangit yung babae, konting salita pa lang, putang ina mo to. Nakakainis! Tangin na pangit yung babae, pero nakakainis pre, sa totoo lang legit naranasan ko na kasi pumatol na rin naman ako sa pangit, hindi naman ako magkakaila. May tinira din naman akong pangit pre, kasi nga yung pangit na yun, magaling kumanta. Kaya aminin ko, na-inlove ako sa kanya noon dahil ang galing niya kumanta. Maganda yung boses. Minsan kasi tol, nakaka-inlove din yung talent eh. Sa totoo lang, pag alam mo may magaling siya sa iba, pwede mo ipagmalaki rin kahit pa paano eh. So, pangit siya eh. Nakakapikon pag nag-iinarte. Pero Pag tinan pangit. mo, Pag hindi siya kumakanta, nakikita mo na yung kapangitan, bro. Okay lang, di mabait eh. So, nako-compliment pa rin yung pangit niya. Kaso pag nag-iinarte siya, kingin mo nakakabuisit. Bakit di bagay? nakitaan mo pa rin ng ganda. Kasi, di ba, sabihin maganda boses. Pag pinatay mo lang yung ilaw nun, boses niya lang yung marinig mo. Kaya lights off kami lagi eh. Lalo pag pinapakang pangit, nagiging lightera talaga ako. Pero totoo, hindi talaga siya maganda eh. Alam naman niya yun, aminado naman siya doon. Pero ako kahit may katotohanan dun sa pretty... Sinong gwapo tong mga to? Sabi? Kahit may katotohanan dun sa pretty privilege na yun, kahit totoo naman yung pretty privilege,
Wala, dahil mas okay pa rin talaga ang mga lalaki. Tignan mo, isang halimbawa ng prominent. Gagang hirap pala nito. Hindi kagandahan. Hindi naman siya pangit. Hindi lang ganun kaganda. Hindi pangit ka yun. Basta hindi lang ganun kaganda. Pero, ang successful ng Melay, ano pili din ni Melay? Basta yung asawa ni Jason. Gago ka. Hindi siya pangit. Hindi lang ganun kagandahan. Pero tinan mo, 'di ba? Kahit totoo yung pretty privilege, no. Ang ganda pa rin ng kung Kasi may ano siya may talent eh. Importante yun. Kailangan may talent. Magaling siya magpatawa eh. So, Kung hindi nag-click yung talent. acting at yung comedy. Anong gagawin niya? Hindi talaga. Hindi sila magkikita. Doon sila nagkita dahil doon eh. I mean, kung hindi nag-click nga pag mahirapan, 'di ba? Magiging average siya, parang lalaking average, magtatrabaho siya ng parang ganun. Oo. Unlike sa pretty privilege, kahit nga walang talent, minsan na-exempt. Larga na, no? Nakakakyat sila ng malalayong hindi nararating ng mga pangit. Tapos isa pang halimbawa niya, kaya ako nga naisip yung pretty privilege na yun. Di ba meron trip si Ryan Garcia na boxer? Meron siyang trip na pinagsusuot niya ng gear. Oo. So, iba't ibang babae yung sinusuntok niya. Yung mga chicks, sakto lang yung nas. Nung si Gerlock na pad! Wait! Sabi ko. Unang suntok kaya niya pa, di ba? Pangalawang suntok, wait! Hinubad dyan. Wala remember kay Ryan Garcia. Talagang ganun, nakaganito si Ryan. Ganun talaga kalakas, pre. Pero kasi, yun na nga, sa kwento natin, pwede namang hindi ka kagandahan, pero hindi ka naman sobrang ide-devalue ng mga lalaki. Kasi meron pa rin kagandahan na makikita sa'yo. Si Gorlak kasi napaka-woke nun eh. Kaya siguro gusto rin suntukin talaga niya. Lalaki kasi yung pre. Hindi naman babae yun eh. Lalaki yun, gagi. Hindi ba siya? Lalaki talaga siya. Lalaki yun, gagi. Kini-claim niya lang na babae siya. Woke nga. Kaya pala. So, hindi pala siya Kaya suntok lalaki rin yung... Lalaki pala yun! Kaya yung pre, kaya tigasan tiyan eh. Hindi pala kasama yun sa halimbawang Hindi siya kasama. Pero yun, no? Kayo ba mga pare, ano bang pipiliin nyo doon? Babaeng maganda na sugarol, may mabisyo o 5 times. 39 years old na mayaman. No? So, comment down below para interesting kami dyan. Interesting. Nalilito na ako. 10 times. Interested ba kayo? Interested kami. Interested kami sa mga sasabihin ninyo. Comment down below nyo na yan. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at Isupot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Baby! Natawa ako dito. Baby! Pag gusto mo mag-shopping ng Black Prism o Combat Sports ka, punta ka lang dyan sa TikTok shop at... Tawa ko doon sa last time eh. Kung gusto mag-combat sports, mag-shopping ka. Shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up. Manahimik ka na lang kung di ka tinatanong, di yung marami ka pa dyan pa rin na pinukulong. Akala mo siguro di ko yan naririnig, nandito lang ako sa tabi mo nakikinig. Halos na kasi lahat gusto nila na maging bida. Sa mata nila ako ang naging kontrabida. Pila mga bobo mga puta. Sa internet sila lang lagi makikita. Shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, mga putang ina nyo. Gusto nila na pakialam mapati yung buhay ko. Tapos dami sinasabi di na ipananay ko. Hindi mo nga maayos sa sarili mo. S-A-D-I-O-P-I-M-P-M, motherfucker. Kumakantod ng beach tapos aking paparenta. Yeah, we getting rich, rolling with my fucking brother. Milyonaryo na